Ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. I confide in you through all my darkest moments. If I'm happy, comfort when I'm weak, I trust in you through stormy raging sea. Oh, you're my God, you're the glory and the lifter of my head. The light that fills my days leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only
Hello, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Muli, Pastor Andy po ng Committed to Christ Fellowship. At isang pagpalang umaga po muli sa inyong lahat. At dalayan ko ang patuloy pong pagpapala ng Diyos ang siyang sumasa inyo, ang kalusugan, ang kagalingan, at ang lahat ng buting bagay po ang sumainyong lahat sa pagkakataong ito. So tayo po ay tumatakbo na ng paapat na buwan. So almost 4 months, ano po, na tayong nag-online. So dalangin ko na patuloy po nating share nyo lang po yung atin pong live streaming para po ang salita po ng Panginoon ay atin pong maipaabot din naman po dun sa iba. So kaya sa umaga pong ito, ako nagpupurit nagpapasalamat sa Panginoon dahil in spite dun po sa ating kaganapan ngayon, alam mo naman po natin ang Panginoon ay patuloy na nag-iingat sa atin at patuloy natin nararanasan even the very provision ng Diyos sa atin pong mga buhay. So, mahaba-haba na pong panahon yung ating pinagdadaanan. At sa haba ho ng panahon na yan, alam ko naman po naiinip na kayo at naiinip na rin ho kayo na muli tayo magkita-kita at magkasama-sama sa ating bahay-sambahan. Pero pasasan din po ba tayo po ay magkakasama-sama muli at magkakatipon-tipon doon po sa ating bahay-sambahan. Alam mo niyo, sa panahon ho natin yan, marami na naman talaga yung naiinip. Marami naman talaga yung sabihin na nating ano ba to, yun nga, naiinip. Parang sa panahon natin ngayon, patience is no longer a virtue. Hindi na ho yan. Kasi sa panahon natin ngayon, marami talaga yung nag-iintay. Lahat na naman eh. Lahat iniintay. Alam mo ninyo, maraming mga tao ngayon, wala na yung tinatawag nating patience, wala na yung tinatawag nating pagtitiyaga, wala na ho yun. Kaya maraming mga tao, parang ano na sila eh, parang anong tawag dito, nadi-disappoint, parang nagkakaroon po ng tinatawag natin mga frustrations, ano pa ba yung marami. Marami siguro pinagdaraanan, dahilan na rin sa pinagdaraanan natin ngayon. At hindi lang siguro yan, dahilan sa nasanay tayo na sa ang takbo ng panahon natin before, ay parang matulin. Yung takbo ng panahon natin before is para bang ang lahat ng tao ay parang nagkukumahog. Tapos biglang na-lockdown tayo, nagkaroon ng quarantine, napunta rin sa bahay, walang mga pasok yung marami. Buti nga ho ngayon, meron na, siguro paunti-unti nakakapasok na yung iba na kanilang mga trabaho, nakakalabas na yung iba. Pero ganun pa rin ho, yung takbo ng buhay ay hindi naging katulad nung dati. Kaya sabi nung marami that we are entering a new normal. We are entering a new normal. So sabing ganyan yung kung ating panahon ngayon ay hindi na raw magiging kagaya ng panahon ng before. Pero sa totoo lang ho, sa panahon natin ngayon, marami talaga yung naiinip at marami talaga yung nawawala na ng patience. Kaya nga sabi ko sa inyo that patience is no longer a virtue nowadays. So sa panahon natin ngayon, marami. So kaya nga marami hindi na marunong mag-intay. Bakit nga naman hindi na marunong mag-intay? Tandaan ho ninyo ganito that we live in a world of frozen dinners. We live in a world of frozen dinners. Ano po bang ibig ko sabihin? Ngayon ho, pagkakakain ka, ang dali-dali niyan. Merong mga marinated na pork, na beef, nando doon sa inyong mga refrigerator. Ilalabas nyo lang yan, ipiprito nyo na, makakakain na kayo. Noon ho, bago ka makakain ng manok, kakatayin mo muna yan, kukulisan mo muna yan, papakulo ka pa ng tubig bago ka makakain ng manok. Samantala ho ngayon, pag pumunta ka ng Pure Gold, nagpunta ka ng SM, makakabili ka na ron. So mga choice cuts pa, makukuha mo doon. Pagkatapos, naka-freezer lang yan, ilalabas mo lang yan, tataw mo lang yan. Pagkatapos, pagka natunaw na, ipiprito mo. Ganun lang kadali. So we live in a what we call frozen dinner. So yun ho yung kinalalagyan natin ngayon. Kaya marami siguro talaga naiinip na at marami talaga hindi na marunong maghintay. Pagkakakain tayo ngayon, saan ka pumupunta? Sa fast food chain. 'Di ba sa fast food chain, pagka nandoon sasabihin sa'yo, willing po bang maghintay? Even naman sa drive-thru, tatanungin ka, willing po bang maghintay 20 minutes? Minsan ayaw mo maghintay, alis ka na lang. Pagka mag-dine-in ka naman, ganun din yun. Tapos sabihin sa'yo, 15 minutes po ba? Wala ka na naman magagawa kapag naka-dine-in ka. So talagang no choice ka but to wait. Ando doon ka lang, mag-iintay ka ng iyong order. Pero 15 minutes, may compare naman before. Bago mo makain yung manok, tagal-tagal mong iintayin. Pero ngayon, we live in what we call world of frozen dinners. Ganon din ho, instant coffee. Dito sa Batangas, alam ko noon, nung unang dating ko dito, ang inaalok palagi sa akin yung kapeng barako. Kaya nga ho, alam nila, kapag pupunta ako doon, bago pa lang ako pumunta, ay sinasalang na nila.
So bago pa mapubulak yung tubig, pagkatapos ilalagay mo pa yung kape, pagkatapos doon ipapasubside mo muna yung mga sapal doon para hindi mo naiinom yung sapal ng kapeng barako. So ganun katagal, nagpaparikit muna ng apoy. Kaya nga yung isang pinupuntahan namin before, ang sabi niya ganyan, yung daw kanilang gasol ay tumatagal daw ng 1 taon sa kanila, yung isang tangke ng gasol. Sabi ko, kahatagal naman ng gasol ninyo. Sabi niya, oh pastor, nagkakahoy naman kami. So, hindi naman pala ginagamit. So, ganun sila katagal din nun. So, kaya nga, bago mo mainom yung coffee, nagpaparikit pa, nagpapa-apoy pa yan. Pagkatapos, anong ginagawa? Nagpapakulo pa bago pa makainom ng kape. Sa panahon natin ngayon, anong ginagawa natin para makainom ka ng orange? Orange powder. Lalagay mo na lang sa tubig. Pagkahalo mo, meron ka ng orange. Pero before, anong gagawin mo? Squeeze mo muna yan. Tatanggalan mo pa ng buto, kakanuin mo pa yan para magkaroon ka ng orange juice. Pero ngayon, ang mga orange juices natin ay powdered. Yan yung mga nasa atin ngayon. So lahat na almost everything, even sa gadgets. Yung mga camera natin, di ba, mga instant. Noon, anong gagawin mo? Pagka magpapakuha ka, kukunan ka, meron yung film. Nung una pa nga, black and white. Kukunan ka yan. Bago mo pa makita yan. Kukunin pa yan, naka-film pa yan, dadalhin pa yan sa darkroom, pagkatapos ipaprocess pa nila ron, i-develop pa nila ron. Siguro 2 to 3 days bago mo makuha para makita mo yung sarili mo dun sa litrato. Pagkatapos nauso yung mga boot-boot, anong tawag doon? Fluorophoto. Mga boot-boot na pupunta ka ganyan, bigla na lang kukuha sa'yo, puro mukha mo yung nando doon, ngiwi-ngiwi ka, hindi mo maintindihan kung ano yung kuha doon. Pagkatapos black and white pa yun, yun yata ang ginagamit noon sa passport. Pero ngayon, anong gagawin mo? Ang gagawin mo lang ngayon, meron kang cellphone, anong gagawin? I-click mo lang na ganyan. Ang dali-dali na. Noon, para pumogi ka, kailangan pa ng mga double exposure. Ngayon, ang gagawin mo lang, i-click mo na lang, i-edit mo. Hindi nyo ba nakikita ngayon? Yung mga lalaki, nagiging babae. Yung babae, nagiging lalaki. So, ano sabi doon? Oh, sabi ni Duterte, face mask, hindi face up. So, yung naging problema. So, kadali na, naging instant na everything. So, ganyan na nangyari. So, kaya sa atin, di ba, lahat naman yan Even sa mga cellphones natin, yung mga cellphone natin. Dati-dati, talagang pag sinabi kong napudpud ang daliri kada dial, literal yun, napupudpud yung daliri kada dial. Kasi, ang dial, pag sinabi ikot ka ng ikot na gano'n, dial ka ng dial. Talagang literally, mapupudpud yung daliri mo. Ngayon naman, pag sinabi dial, dut-dut So, hindi naman talaga siya dial. So, kaya nga noon, bago ka makatawag, ang tagal. May mga party lines ka pa, everything. Samantala ngayon, meron kang cellphone, meron kang pager, meron kang bibo. Lahat na, meron na ang mga tao ngayon. Ganun katulin. Kaya nga, ang mga tao, pag sinabing pag-iintay, hindi na. No, hindi na makapag-intay. Hindi na, wala na yung tinatawag nating patience dun sa maraming mga tao. Lahat na halos ganun ang nangyayari ngayon. So, kaya ang mga tao, ang pacing natin, ang tulin-tulin. Kaya meron tayong tinatawag na hurry sickness. Yung hurry sickness. Ito yung nakakalungkot. Hindi alam ng marami, nagkakaroon sila ng mga hurry sickness. Pag sinabi natin hurry sickness, anong ibig sabihin yan? Ito yung masyado tayong sensitive dun sa passage of time. Pag sinabing hurry sickness, palagi ka na lang nakatingin dun sa kailangan ganito magawa mo, kailangan ganito karaming magawa mo. Para bang dapat matulin palagi, dapat gano'n. Alam mo ninyo, ang pinakamalaking problema kapag meron tayong tinatawag na hurry sickness. Pag meron tayong hurry sickness, ganito ang nagiging problem niyan. Nagiging conscious tayo dun sa paglipas o napakatulin dapat. Para bang nakikipag-unahan ka sa daga na kahit ang daga hindi mauna. Hindi manalo yung daga sa iyo sa pakikipag-unahan mo. But the very problem is this. Pagka meron kang hurry sickness, alam mo niyo kung ano nangyayari? Diyan pumapasok yung tinatawag nating physical ailments. Nagkakaroon ng ulcer, nagkakaroon ng high blood pressure, nagkakaroon ng tension, nagkakaroon ng headaches, nagkakaroon ng high cholesterol. Ganun din, bumababa yung resistensya sa mga karamdaman. And siguro, eventual payoff niyan, heart attack. Kaya nga yung mga taong nagmamadali, nadadali rin ang buhay. Yung mga taong palaging nagmamadali, wala rin. Sila ay parang antulin ng kanilang magiging buhay. Parang nagmamadali sila even dun sa kanilang grave. So, yun yung tinatawag nating hurry sickness. Why? Because
people do not want to wait because patience is no longer a virtue anymore. Pero ilang bagay dapat nating makita eh. Number one, dapat nating makita that most of life is waiting. Tandaan nyo yan, huwag nyo kakalimutan that most of the life is waiting. Ganun ho talaga ang buhay, punong-puno ng pag-iintay. Ganun ho talaga ang buhay, palagi ka nalang mag-iintay. So most of the time, palagi meron tayong tinatawag na period of waiting. Meron tayong tinatawag na pag-iintay dun sa ating mga buhay. That is the truth. Yan ho yung katotohanan ng buhay. Kahit saan ka pumunta, meron tayong tinatawag na pag-iintay. Pag nag-aaral ka, mag-iintay ka para makagraduate. Kaya hindi naman pwedeng pagpasok mo, graduate ka agad. Pag nabuntis ka, antimano ba yun? Manganganak ka na or you're going to wait. Mag-iintay ka pa rin. Di ba? Pagka pumasok ka ng kolehiyo, mag-iintay ka pa rin. Then after the graduation, ano mangyayari? Iintay ka na naman for your first job. So ganun din yan. It's always a matter of waiting. Palaging nandiyan yan, nag-iintay tayo palagi. Even sa ating family, di ba? Bago ka magkaroon ng isang pamilya, you wait. There is what we call the waiting period. Para magkaroon ng isang tamang lalaki o tamang babae sa buhay mo, there is what we call the period of waiting. So, ibig sabihin, waiting is a given. So, yung ating pag-iintay, given. And even in our prayers, sa ating pananalangin, makikita natin, hindi naman basta agad tinutugon ng Panginoon yung ating pananalangin. Because why? We need to wait. Mahalaga yung pag-iintay. So, waiting is one. What? Waiting is one of the hardest part of the Christian life. So, waiting is one of the hardest part of Christian life. Marami ho sa atin nahihirapan tayong mag-intay. Kaya lang ganito eh, maraming mga tao, dahilan sa hindi pag-iintay, ano nangyayari? We are doing the wrong thing. So, imbis na maging maayos, dahilan sa pagmamadali, we are doing the wrong thing. Kasi hindi tayo marunong mag-intay. Kasi minsan ganito eh, sa takbo ng buhay ng tao, no? Inaantabayan na natin yung green light dun sa buhay natin. Pero alam nyo, minsan, bago dumating yung green light, may nakaka-5 yellow lights muna eh. Minsan yan, nakaka-12 or 1 dozen na red lights muna bago natin matanggap yung ating green light. So kaya nga ganito eh, kung titignan natin, pag sinabi, waiting is what? Waiting is one of the hardest part in Christian life. Pero yun naman ho ang katotohanan, that waiting is what? Yung pag-iintay ho, yan ho'y bahagi ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga pag pinag-aralan natin ang Biblia, makikita natin dyan palagi ang sinasabi ng Panginoon, minumungkahi ng Panginoon sa atin, learn to wait, matutong mag-intay. In the book of Psalms chapter 27 and verse 14, anong sabi dyan? Psalms 27 verse 14. Ang sabi po sa atin dyan in Psalms chapter 27 in verse 14, ang sabi po sa atin dito is this. Psalms chapter 27 verse 14. Sabi dito, wait for the Lord. Sabi dito, be strong and take heart and wait for the Lord. So yung sinasabi, sabi dyan, let your hope be in the Lord. Sabi dito, take heart and be strong. Yes, let your hope be in the Lord. So yun ang sinasabi. Ang sabi dyan, let your hope. Ang sabi naman dun sa isang salin, sabi dyan, wait for the Lord. Anong sabi sa atin in Psalms chapter 37 verse 7? Ang sabi dyan, take your rest in the Lord, waiting quietly for Him. Do not be angry because of the man who does well in his evil ways and gives effect to his bad designs. Sabi dyan, take your rest in the Lord. Sabi dyan, waiting quietly for Him. Waiting quietly for Him. So, inihimok tayo, learn to wait. Matutong maghintay. Ano sabi sa atin in Proverbs 20:22? Ang sabi ng Proverbs 20:22 is this. Ang sabi dyan, do not say, I will give punishment for evil. Sabi dito, go on waiting for the Lord and He will be your Savior. Nakita niyo ba yon? Palagi waiting. Pag-aralan ho ninyo, maybe you can have your concordance with you. Tingnan ho ninyo kung gaano kadami yung tinatawag nating waiting na itinuturo ng Panginoon sa atin dyan sa Biblia. So napakarami ho niyan. Even in Isaiah chapter 30 verse 18. Ano sabi diyan? Sabi nito, for this cause the Lord will be waiting. Sabi nito,
so that he may be kind to you, and he will be lifted up, so that he may have mercy on you, for the Lord is a God of righteousness. There is a blessing on all whose hope is in Him. Nakita niyo po ba yan? Sabi, nasan daw yung blessing ng Lord? Ang blessing ng Lord ay nandun sa kanya umaasa, dun sa marurunong mag-intay. At kung papag-aralan ho natin, ito yung pinaka alam na natin ito in Isaiah chapter 40 verse 31. Isaiah 40:31, ano sabi niyan? But those who are waiting for the Lord, sabi dito, will have new strength. They will get wings like eagles, running. Sabi dito, running, they will not be tired, and walking, they will have no weariness. Yan ang sinasabi. Sabi dito, they that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings as an eagle. Sabi dito, they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. So yun yung sinasabi. Kaya nga pag sinabi natin ganito, mag-intay, yun ho ang gusto at kalooban ng Panginoon sa atin. We should learn to wait on the Lord. Now, pagbasihan ho natin yan. Tingnan po natin yan. We need to wait on the Lord. Ngayon, pag tinignan ho natin yan, pag-aralan ho natin yung teksto nating pagbubulayan sa umaga pong ito. Tingnan po natin in the book of Acts, chapter 1, in verse 4. Kung titingnan ho ninyo dyan, ang sabi ho sa atin dyan, and when they were all together with him, he gave them orders not to go away from Jerusalem, but to keep there. Sabi ito, waiting till the word of the Father was put into effect, of which he said, I have given you knowledge. Ulitin po natin. And when they are all together with him, he gave them orders not to go away from Jerusalem, but to keep there waiting till the word of the Father was put into effect, of which he said, I have given you knowledge. Ngayon, pansinin po ninyo, eto no, well, ito po yung tinatawag natin 40-day mysterious period ng Panginoon after the resurrection. Ito ho, ang sabi ho ng Panginoon sa kanila, ganito. Sabi ng Panginoon, manatili kayo sa Jerusalem. Manatili kayo dun sa Jerusalem. Meron silang conversation. Sabi ng Panginoon sa kanila, manatili kayo dyan sa Jerusalem. Siguro lahat ho, nandun, excited sila eh. Excited sila. Ito nga naman, ito yung after the resurrection, ito ang Panginoon nagsasalita sa kanila. And the Lord is giving them commandments. So, inuutusan sila ng Panginoon. So, imagine yung excitement dun sa kanila. Ganun na lamang yung kagalakan, ganun na lamang yung kanila siguro, adrenaline nila, ganun na lang kataas. Diba? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, ito ang gagawin ninyo. Sabi niya, you will be my disciple. Sabi niya ganyan, ang sabi niya ganyan ay ipangaral ninyo ang mabuting balita. Pangaral ninyo ang mabuting balita. Tandaan nyo, itong mga taong ito, excited sila. Siguro ang tanong nila, saan po kami magsisimula? Kailan po kami magsisimula? So siguro ito yung mga katanungan nila nung nandoon. So ito yung mission ninyo, sabi ng marami doon, ano po ang gagawin po namin? Saan po kami magsisimula? Kailan po kami magsisimula? Yun ho, kaya lang ganito eh. Kung titingnan natin yan, nasyak sila dun sa sinabi ng Panginoon, dun sa isinagot ng Panginoon. Anong sabi nan? Sabi dito, and when they were all together with him, he gave them orders. Anong sabi? Not to go away from Jerusalem. Orders not to go away from Jerusalem. Sabi dito, but to keep there, waiting till the word of the Father was put into effect. Yun yung sinagot ng Panginoon sa kanila. Siguro na sorpresa sila, nagulat sila. Tinatanong nila, bakit ganun? Ang sagot sa amin, merong ipinapagawa sa amin, ang tanong namin, ano yung gagawin namin? Pagkatapos, ang tinatanong namin, kung kailan kami magsisimula, wala namang sinabi. Tinanong namin, saan kami magsisimula? Ang sabi dun sa Jerusalem. Ngayon, ito ang pag-aralan yung mabuti. Pag-aralan mo ninyo, napaka-crucial nito. Una, tinanong nila ang Panginoon, ang sabi nila sa Panginoon, saan kami magsisimula? Sabi ng Panginoon, He gave them orders not to go away from Jerusalem. Pag-aralan ho ninyo, Jerusalem. Kung meron isang lugar na hindi safe para sa kanila ng mga tagasunod ng Panginoon Kristo, that is Jerusalem. Do you know why? Because it is in Jerusalem where the Lord Jesus Christ was crucified. So doon niya pinatay ang Panginoon Kristo eh. Kung ang Panginoon Kristo na kinikilala nila as their leader ay pinatay doon, ano naman ang kasiguraduhan na hindi sila ipapatay din doon sa Jerusalem? So kung merong hindi safe na place para dito sa mga alagad na ito yung Jerusalem. Pero ano sabi ng Panginoon? He gave them orders not to go away from Jerusalem but to keep there. Manatili daw saan? Sa Jerusalem. Siguro kahit saan lugar pwede.
Siguro pwede lang sinabi sa Panginoon, Panginoon, diyan ka na nga pinatay. Gusto mo pa, diyan pa kami manatili? Pero hindi naman yun. Ang sabi ng Panginoon, manatili doon sa Jerusalem. Yun ang sinabi diyan. For them to stay in Jerusalem. Kaya nga kung papansinin natin diyan, tinatanong sila ng Panginoon, sabi ngayon ng Panginoon sa kanila, sabi nila sa Panginoon, ano naman ho ang gagawin namin? Ano sabi ng Panginoon? Ano raw ang gagawin nila? Wait. Mag-intay. Mag-intay daw. Pero inyo, eto na yun, tataas ng adrenaline. Tapos tinatanong, saan magsisimula? Jerusalem? Bigla na lang patay na naman. Jerusalem. Of all the place, Jerusalem pa, doon na nga pinatay ang Panginoon. Pagkatapos mainit pa yung usapin about the Lord. So galit yung mga tao, ano naman ang kasiguraduhan nila na hindi sila ipapatay din in Jerusalem. So ganun yun. So nakita nyo, tapos tinanong, anong gagawin namin doon? Ang sabi, wait, mag-intay kayo. Intayin ninyo. Sabi diyan, waiting till the word of the Father was put into effect. So mag-intay kayo diyan. Alam mo ninyo, sa totoo lang, nakikita natin ganito minsan merong mga ginagawa ang Panginoon at ipinapagawa sa atin sa Panginoon, hindi naman talaga natin maintindihan, hindi natin maunawaan. Pero ang sabi sa atin ng Panginoon ganito, learn to wait. Learn to wait. Because not until na matutunan natin mag-intay sa Panginoon, only then we will know and we will understand everything in life. Ngayon ang tanong ganito, bakit ba kailangan o bakit ba gusto ng Panginoon na tayo mag-intay? Gusto ko lang pong magbigay ng 5 kadahilanan why God tells us to wait. Why wait? Ilang bagay lang ho. Number 1, pinapag-intay ho tayo ng Panginoon. Why? Because God wants to rearrange our priorities in life. God wants to rearrange our priorities in life. Napakaganda ho niyan. Tingnan ho ninyong mabuti. Dun po sa Acts 1:4. Makikita natin dyan sa Acts 1:4, makikita natin ano ang sinasabi diyan. And when they were all together with him, he gave them orders not to go away. Sabi rito, from Jerusalem. Not to go away from Jerusalem. Anong gustong pakita ng Panginoon dito? Ganito yan Ang gusto na ipakita ng Panginoon, nais niya na yung ating prioridad dun sa buhay natin. Kasi alam mo niya ito we lost our priorities in life Wala na hindi tayo sa panahon natin, wala na yung focus natin talaga nasisira na nababago na yung ating mga focus. Yung priorities natin dun sa buhay natin, naiiba na. Mahirap yun Pagka wala kang focus, pag wala kang pinaprioritize sa buhay mo, mahirap yan. Kaya nga yung mga babae, hindi nakakapagtaka kung bakit mayayamutin. Maraming mga babae kaya mayayamutin yan kasi mahilig sa multitasking. Meron naglalaba habang nagluluto. Meron namang nagluluto habang namamalansya. Pero yan, sabay-sabay. Habang pinapaliguan yung bata, lahat-lahat na, sabay-sabay na. Diba, nagluluto, binuksan ang gripo, pagkatapos naglilinis, maya-maya puno na yung gripo, naapaw na. Kaya sino hindi maiinis? Sabi niya, wala bang nakakapansin, puno na ito, pero siya naman ang nagbukas. Multitasking, kaya nakakapagtaka ba kung bakit maraming mga babae mayayamutin? Kayong mga babae, para hindi kayo maging mayayamutin, just learn to focus on one thing. You need to prioritize something in life. Alam mo ninyo, sinubukan ko yan. Sinubukan ko mag-multitask. Ako'y nagluto. Pagkatapos, nilagyan ko ng tubig yung bichel dun sa dispenser. Kaluluto kong ganyan. Naubos na yung tubig dun sa dispenser kasi tumapon na ng tumapon. Nakalimutan ko na yung nilalagyan. Mahirap po yun. Kaya sinasabi sa atin dito ganito minsan mayroong panahon ng pag-iintay. Why? To rearrange our priorities. Para baguhin, iayos yung ating mga prioridad dun sa ating mga buhay. Kaya nga, nandito, ang sabi ko nga sa inyo, ganito, dun sila pinatigil dun sa Jerusalem, samantalang that is not the safest place for them. So, napaka-bad idea yung mag-stay sila dun sa Jerusalem.
Pagkatapos, ano sabi ng Panginoon? Basta, you stay there in Jerusalem. So in Acts 1:4, sabi niya, manatili kayo dyan sa Jerusalem. Do you know why? Kasi ganito eh, kapag ka sila ay umalis na sa Jerusalem, anong ibig sabihin? Takot sila. Takot sila. At takot sila sa kung ano yung kayang gawin ng tao dun sa kanila. So, hindi lang siguro makikita na sila'y takot, kundi pangalawa, makikita rin yung kanilang kawalan ng pananampalataya. So, kung hindi sila naniniwala at hindi sila nananampalataya, dun sa kanila na yung kanilang sinusundan, yung kanilang master, ay hindi nila pinaniniwalaan, sino pang maniniwala sa kanila? Ibig sabihin, they are admitting that they are defeated. Aaminin lang nila na sila ay talunan. At ano pang mga arguments ang pwedeng mangyari dyan? Pwede rin na makita ng sanlibutan na mas kailangan labas sa Jerusalem yung pagkaalam patungkol sa Panginoon Jesucristo. Kasi dun sa Jerusalem, alam na. Kaya lang ganito eh, alam mo ninyo, palaging mayroong timing ang Panginoon. At yung timing mahalaga. Yung timing mahalaga yan. So kaya nga ang Panginoon, ang leading niyang Panginoon sa kanila is for them to stay there in Jerusalem. And not to go far, but to stay there in Jerusalem. Manatili sila ron sa Jerusalem. Do you know why? Because by staying in Jerusalem, Jesus forces them to confront their fears. At ganun din, para yung enthusiasm nila hindi mawala. Para yung kanilang init ay hindi mawala. Kaya nga, pinapag-intay sila ng Panginoon doon. Pero alam mo niyo, sa isang tinatawag nating action-oriented na tao, napakahirap talaga mag-intay because we want to make things happen. Gusto nating meron tayong nagagawa, meron tayong natatapos, di ba? Pero hindi ganoon ang sinabi ng Panginoon eh. Pag may pinapagawa ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon, slow down. Pag may pinapagawa ang Panginoon, sinasabi sa atin ng Panginoon, do not go too fast. Yun ang ginagawa ng Lord sa atin. Pagka nandun tayo sa fast lane, ang sabi ng Lord sa atin sa fast lane, umalis ka dyan sa fast lane, I do not want you to be there in the fast lane. So, hindi dyan. Sabi ng Panginoon ay, pagka nandun ang ginagawa, teka muna, hindi niyo na ba napansin? Ito ho, pag-aralan yung mabuti. Pag-aralan yung mabuti. Etong pandemic na nangyari sa atin dito, before, parang antulin-tulin no? Antulin-tulin ang takbo ng buhay natin. Yung pandemic na nangyari sa atin, parang everything, parang we want to do things our way. Ito yung gagawin natin. Para bang gusto natin, nagmamadali tayo to reach something. Ganun yung ginagawa natin. Pero ganito ho, tingnan ho ninyo. Pagdating ng pandemic, everything nawala. Bigla tayong nag-mellow, bigla tayong nag-slow down. Di ba? Meron tayong mga gustong marating, pero biglang wala. Na-stop tayo. Nag-slow down tayo. Tumigil tayo. So, yan ho yung mapapansin po ninyo. Do you know why? Kasi ang sabi ng Panginoon, ganito ang tulin-tulin mo na, you want to do things your way. Ang sabi ng Panginoon, teka muna anak, usap muna tayo. Usap muna tayo. So, ano nangyayari ngayon? Nagme-mellow, nagda-die down. Why? Kasi ang sabi ng Panginoon, usap muna tayo. Do you know what God wants? The Lord wants us to have an undivided attention to Him. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng undivided attention dun sa Kanya. Kaya nga, hindi niya napapansin, kapag ang takbo ng buhay mo, parang ang tulin-tulin, parang ang ganda-ganda palagi, di ba? Ano nangyayari? Sabi ng iba, parang hindi ko na naririnig ang tinig ng Panginoon. Talagang hindi mo maririnig ang tinig ng Panginoon because you are going too fast. You are going too fast. Kahit man huy nagtitinda ng pandesal, maririnig mo yung busina niya, popot, ano mangyayari? Pag tingin mo, biglang wala na siya. Minsan, tinatawag mo, sinisigawan mo, dahil lang sa antulin-tulin niya, hindi ka na niya narinig. The same, that is what happening to us. Ganun din ho yung nangyayari sa atin. Dumarating tayo dun sa punto ng buhay natin, wherein tayo antulin-tulin natin. So, dahilan sa tulin natin, hindi na natin napakikinggan ang Panginoon. So, ito yung dahilan ng Panginoon kung bakit minsan, ini-slow down niya tayo. Ito yung dahilan ng Panginoon kung bakit minsan kumikilos siya. Kung bakit minsan siyang nagmamaneho ng buhay natin at bumabagal yung takbo ng buhay natin. You know why? Kasi ginagamit yun ng Panginoon. Yun yung kamay ng Panginoon. Even yung mga nangyayari sa atin, ginagamit yan ng Panginoon. Why?
to rearrange our priorities. Kinakailangan mag-slow down tayo. Alam mo ninyo, hindi mahalaga kung ano yung kaya natin gawin o magagawa natin. Ang mahalaga is this, are we listening to God? Ang mahalaga is ganito, dun sa bawat ginagawa natin, yun ba ay yung nais ng Panginoon na ating gawin? Kaya nga sa bawat sa atin, minsan na-slow down yung ating mga schedule. Why? It forces us to listen to God. Kaya itong pandemic na ito, why? Itong COVID na ito, why? I-slow down lang tayo ng Panginoon. Pinabagal lang tayo ng Panginoon. Why? Because God wants us to focus on Him. Ang gusto ng Panginoon, mag-focus tayo sa Kanya. Kaya nga meron tayong tinatawag na waiting period. Why? Because number one, waiting rearranges our priorities in life. Waiting rearranges our priorities in life. Another thing, bakit ba mayroong pang paghintay? Because number two, waiting tests our faith. Pag naghihintay tayo, sinusubok niya yung ating mga pananampalataya. It tests our faith. Pag-aralan nyo in Acts chapter 1 verse 4, makikita nyo dyan. In Acts chapter 1 verse 4, anong sabi sa kanila? Ano yung daw ang dapat nilang gawin? Ang sabi dyan, wait, mag-intay. Ang sabi dyan, saan daw sila mag-iintay? Ang sabi ng Panginoon, Jerusalem. Makita nyo? Sabi dyan, ano yung iintayin namin? Sabi dyan, intayin daw yung waiting till the word of the Father was put into effect. Yun ang sinasabi dyan, intayin daw the promise of the Father, the coming of the Holy Spirit, yun daw yung iintayin. Pero basahin ho ninyo dyan sa verse na yan, kung meron kayong nakita kung gaano katagal sila maghihintay o gaano kaikli sila maghihintay. Wala ko kayo makikita dyan. Ang sabi dyan, and when they were all together with Him, He gave them orders. Ano yung order? Not to go away from Jerusalem. O nyo? Ano raw yung gagawin? But to keep waiting. Yun yung gagawin. Ano raw ang iintayin nila? Intayin ninyo yung promise, the Holy Spirit. I will send it to you. Pero ang tanong dyan, uulitin ko, sinama ba dyan kung gaano katagal sila mag-iintay? No. Sinabi dyan, mag-intay kayo for 1 month? No. Sinabi pa dyan, mag-intay kayo for 1 year? Hindi. Sinabi ba dyan, mag-intay kayo for 10 years? Hindi. Sinabi ba dyan, mag-intay kayo for 40 years? Hindi. Walang nakalagay dyan. Pero sinabi everything dyan. Pero yung kung hanggang kailan sila mag-iintay, hindi kasali yun. Alam mo niyo, ganun din naman sa buhay natin ngayon eh. Ang tagal-tagal na nating nag-iintay, mayroon tayong iniintay. Siguro yung iba wala na. Yung kanilang mga dreams, yung mga kanilang mga nasain, yung kanilang mga pangarap sa buhay, binitawan na lang nila. Do you know why? Because we cannot wait. Hindi na tayo makapag-intay. Marami yung nagpe-pray, siguro ang sabi nila, nasayang lang ang panalangin ko. Dalangin ako ng dalangin, hindi naman yata matutugon. Parang masasayang lang yung mga petitions ko, parang wala rin naman yata mangyayari. Diba? Kaya nga marami ng mga taong nag-iintay, dumarating tayo sa punto that we want to give up. Gusto na nating umayaw. Pero tandaan ho niyo ito, in Genesis chapter 16, makikita niyo dyan, that Abraham and Sarah waited for 25 years. Nag-intay sila ng 25 taon para ipanganak sa kanila si Isaac. Hindi nyo ba napansin yan? Gumawa nga sila sa sarili nilang pamamaraan dahil hindi sila makaintay. Ano nangyari? Nagkaroon ng problema nung pinanganak si Ismael. Sarili nilang pamamaraan yun, hindi pamamaraan ng Diyos. Alam mo niyo ganito eh. Minsan gumagawa tayo ng mga bagay dahil hindi tayo nakakapaghintay pero ang ginagawa natin ay mali at nagdurusa lang tayo sa mga ginagawa natin mali. Kaya nga ganito eh, sa ating mga buhay ganito. Ulitin ko, life is all about waiting. Pag-iintay. Nag-iintay tayo. So that is life. Punong-puno ng pag-iintay. Pero siguro, dapat nating matutunan ganito eh. Ang tunay na pananampalataya ay yung willing kang mag-intay even if it takes forever. Pwedeng pelikula, di ba? Even if it takes forever. Ayan, yung mga direktor, binibigyan ko na kayo. Yan ang tunay na pananampalataya. That you are trusting God.
even if it takes forever. Kaya nga sa ating lahat, ganito siguro dapat palitan natin yung ating panalangin. Kasi nasanay na tayo nung palagi na lang tayo nagmamadali, lagi tayo nagmamadali. Sa ating spiritual life, siguro dapat makita natin ganito. Lord, teach me to have faith in you and to trust you and to wait for you even if it takes forever. Siguro yun yung dapat nating matutunan. Kaya nga sa ating lahat, ganito, uulitin ko po, sa ating lahat. Dapat nating makita na mayroong pag-iintay. Dapat po nating makita na mayroon pong tinatawag tayong waiting period. Number 1, to rearrange our priorities. To rearrange our priorities. Not only that, to rearrange our priorities, but also number 2, waiting, what? Test our faith. And number 3, waiting purifies our motive. Purify our motives. Nagiging sakdal yung ating mga motibo kapag tayo ay marunong maghintay. Alam mo ninyo, itong mga alagad na ito, nandoon na lang yung kanilang init. Alam nila meron silang gagawin. Alam nila meron silang tatrabahuhin. So, isi-share nila yung gospel even to the end of the earth. Yan yun. Napakalaking responsibilidad na iniatang sa kanila. So, napakalaki. Ina-expect ngayon na napakalaki din yung kanilang gagawin. Alam mo ninyo ganito, habang lumalaki yung pinagkakatiwala sa atin, alam mo ninyo, ang pinakamalaking kalaban natin ay hindi kung ano yung ating gagawin. Sa paglaki ng ating ginagawa, anong lumalaki? Minsan, ang ulo ng marami. Alam mo ninyo, pinaka-dangerous nating kalaban, kapag tayo inatangan ng napakalaking responsibility sa ating mga balikat, you know what? Pride. Pride. Lumalaki yung ulo, lumalaki yung pride, lumalaki yung ating mga ego. Alam mo ba ninyo, na itong mga alagad na ito, ang sabi ng Panginoon sa kanila, okay, pumunta kayo even to the uttermost part of the earth to preach the gospel. Sabi ng Panginoon, Lo, I'm with you always. Kasamahan ko kayo. Alam niyo ganito, hindi naman sila agad nakapagdala ng napakaraming tao kasi ang sabi ng Panginoon sa kanila ay manatili kayo saan? Sa Jerusalem. Pero pag pinag-aralan niyo yung Acts chapter 2, makikita niyo doon sa aklat ng Acts chapter 2, makikita niyo doon sa isang pagkakataon lamang ang na-convert is about 3,000 na katao. 3,000 na katao agad yung na-convert doon. Alam mo ninyo ganito, alam nila na hindi nakadepende sa kanila kung ano yung nangyari doon, kundi nakadepende sa ginawa ng Panginoon doon sa buhay ko nila. Ano nangyari doon sa Acts chapter 2? Makikita ho natin yung mga tao doon sa Acts chapter 2, nandun doon, nagbalik loob sila sa Panginoon. Alam mo ninyo, ganito kasi hindi natin kayang i-manipulate yung Spirit ng Lord. Hindi natin kayang i-manipulate yan. Kaya nga, kung papansinin natin dyan, makikita natin, doon sa Acts chapter 2, makikita natin yung pagkilos ng banal na Espiritu ron. So dumating yung banal na Espiritu ron, sabi sa atin yan, when the day of Pentecost was come, sabi dito, they were all together in one place. Ano sabi ng verse 2? Ang sabi dyan, and suddenly there came from heaven a sound like a rushing of a violent wind, and all the house where they were was full of it. Yun yung nangyari. Ano sabi ng verse 3? Ang sabi po ng verse 3, and they saw tongues like flames of fire coming to rest on every one of them. Nakita ganyan, meron kang apoy sa ulo. Ikaw din, mayroon. Nagkakaganunan sila siguro doon. Namamangha sila sa pagkilos ng Santong Espiritu. Ang sabi sa atin dyan in verse 4. Sabi rito, and they were all full of the Spirit, of the Holy Spirit. Sabi rito, and were talking in different languages as the Spirit gave them power. Nakuha niyo po ba yan? Ganun yung nakita. Ganun yung ginawa ng Panginoon dun sa kanila. So, kumilos ang Panginoon na mahiwala dun sa kanilang mga buhay at nakita nila. So, inilagay sila ng Panginoon doon sa waiting position. Why? To force them into position themselves into the position of humility. Alam nyo, ganito kasi kapag nakikita mo yung mga bagay na nagagawa mo sa sarili mo, ang lumalaki sa iyo ay yung ulo.
Kapag nakikita mo yung nagagawa mo na nagagawa mo yan dahilan sa sarili mo, ang lumalaki sa iyo yung yabang mo sa katawan. Pero kapag ka yung mga bagay na nakikita mo na nagagawa mo hindi dahilan sa iyong kapangyarihan kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nagkakaroon ka ng tunay na kapakumbabaan. Kaya yun ang ginawa ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, maghintay kayo. Kasi pilitin nyo man at sa hindi nyo makakaya. Pilitin nyo man o hindi nyo magagawa. Why? Kasi nakabatay lang tayo, nakaayon lang tayo saan sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga sa buhay natin, may mga nagagawa tayo. Alam mo ninyo, ang dalangin ko, nagagawa niyo yan hindi sa inyong lakas, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Anong sabi sa atin in the book of Zechariah, chapter 4, verse 6? Zechariah chapter 4, in verse 6, sabi diyan, this is the word of the Lord to Zerubbabel, saying, not by force or by power, but by my spirit, says the Lord of the armies. Yan ang sinasabi. So, ang sabi sa atin niya, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Alam mo ninyo, minsan, mayroong mga bagay na tingin natin, kaya natin gawin, pero hindi natin nagagawa. Ang ginagawa ng Panginoon sa atin, pinapaghintay tayo. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos inilalagay tayo sa posisyon na tayo maging mapagpakumbaba. Mga kapatid, napakahalaga ho ng kapakumbabaan sa buhay ng isang tao. Do not think highly of yourself. Do not think highly of yourself. Pakalimingin ho ninyo yung pananampalatayang ipinagkaloob ng Panginoon sa inyo. Kaya nga minsan, doon sa buhay natin, minsan nakaasa tayo sa kakayanan natin. Wrong. Hindi tayo dapat umaasa sa ating sariling kakayanan, but rather we should what? Depend on the power of the Spirit to work in our lives. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na kumilos sa ating mga buhay. Kaya nga ho, nakakatatlo na tayo. Bakit mayroong paghihintay? Una, nire-rearrange nito yung ating priorities. Iniaayos nito yung prioridad natin sa buhay natin. Pangalawa, mayroong paghihintay kasi tinetest yung ating pananampalataya. Tinitignan yung ating pananampalataya. Pangatlo, hindi lamang sa tinitingnan ng ating pananampalataya, kundi pinupurify nito yung ating motives, pinapadalisay, pinupuro nito yung ating motibo. Anong nangyayari? Ito ngayon, imbis na nakikita natin yung sarili natin, ang nakikita natin yung kaluwalhatian ng Diyos. And we gave back the glory to God. Binibigay natin yung kaluwalhatian sa ating Panginoon. So nakasentro na tayo, not on ourselves, kundi dun sa kapangyarihan ng Santong Espiritu sa ating mga buhay. And what else? Why do we need to, why God wants us to wait? Number 4, to increase our gratitude. Diba? Ganun naman talaga yan. Kapag mayroon kang pag-iintay, sa tinagal-tagal ng pag-iintay mo, pagka nakamtan mo, talagang laking-laking pasalamat. Doon sa buhay natin, minsan, ang dali-dali mo lang nakukuha, pero wala, naging ungrateful ka. At maraming mga taong ganyan, ungrateful. Kasi sandali lang nilang nakuha, hindi nila napaghirapan. Pero alam mo ninyong isang bagay, kapag inyong iniluhod sa Panginoon ng pagkatagal-tagal, kapag ito inyong idinalangin sa Panginoon ng pagkatagal-tagal at dumaan kayo sa proseso ng paghintay ng pagkatagal-tagal, pagka ipinagkaloob sa inyo, ang puso ninyo yung nag-uumapaw sa kagalakan at pagpapasalamat. So kaya sa atin, why wait? Because it increased our gratitude. It increased our gratitude. Nagiging mapagpasalamat tayo sa ating Panginoon. So that is the reason kung bakit pagka nananalangin tayo, pinapag-intay tayo ng Panginoon. Kung bakit pagka nananalangin tayo, para ang tagal-tagal yata Panginoon, hindi mo pa tinutugon. Kasi minsan, ang ginagawa natin sa panalangin natin, parang parang spiritual slot machine. Gusto natin, lalabas agad siya. Pero hindi ganun. Pero kung pag-aaralan ho natin, anong ginawa ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, learn to wait. At nung sila'y natutong mag-intay, makikita natin doon sa Acts chapter 2 ulit. Ang sabi ho sa atin yan, anong sabi sa atin ng verse 6 na hanggang 13, anong sabi po sa atin yan? Ito, and when this sound came to their ears, they all came together and were greatly surprised because every man was hearing the word of the disciple in his special language. Sabi dito, and they were full of wonders and said, are not all these Galileans? Verse 8, ang sabi diyan, and how it is that every one of us is hearing their words in the language
which was ours from our birth. Verse 9, men of Parthia, sabi niyan, Media and Elam, and those living in Mesopotamia, in Judea and Cappadocia, and in Pontus and Asia. Verse 10, sabi nito, in Phrygia, in Pamphylia, in Egypt, and the parts of Libya about Cyrene, and those who have come from Rome, Jews by birth, and others who have become Jews. Sabi ng 11, men of Crete and Arabia, to all of us, they are talking in our different language of the great works of God. Verse 11 and verse 12, and they were all surprised and in doubt, saying to one another, what is the reason of this? Ano sabi ng verse 13? But others making sports of them said they are full of new wine. Mga lasing daw. Pero hindi. Nakita nyo, kumilos ang kapangyarihan ng Panginoon doon sa kanila. Kumilos ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanila. At ano nangyari? Napuspos sila ng kagalakan, napuspos sila ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya nga kapag pinapag-intay ka ng Panginoon, sabi ng Panginoon, wait, do you know why? Kasi ang gusto ng Panginoon, matuwa ka. Ang gusto ng Panginoon, magalak ka. At kapag ka nagalak ka, mapupuspos ka ng pasasalamat sa Kanya. Panghuli po, why God wants us to wait. Number 5, God wants us to wait because waiting reminds us that He is God. Pinapaalala lang ng Panginoon sa atin na siya ang Diyos, hindi ho tayo. Siya ho ang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Stay in Jerusalem. Ano sabi ng Panginoon? Antayin niyo yung pangako doon. Yung banal na Espiritu dadalhin doon. Pupunta ang banal na Espiritu doon. So, inuman sila ng Panginoon. Inutusan sila ng Panginoon. So, yun ang sinabi ng Panginoon sa kanila. Alam mo ninyo, pinapag-intay tayo ng Panginoon because God is God and we are not. Kaya nag-iintay tayo. Kaya lang minsan ganito eh. May ginagawa ang Panginoon doon sa buhay natin para bang it make little sense to us. Para bang hindi natin maintindihan kung ginagawa ng Panginoon sa akin. Ganun din lang naman yan eh. Pag-aralan mo ninyo, in the Old Testament, makikita natin yan. Nung sila ay naglalakbay dun sa ilang, mapapansin po natin, nung naglalakbay sila sa ilang, ang Panginoon ay kasama nila sa araw bilang ulap, sa gabi bilang haliging apoy. Pag-aralan nyo, minsan yung ulap, minsan yung ulap, lakad lang to, galaw ito ng galaw. Sila naman sunod lang ng sunod ng sunod. Ilang araw silang naglalakad, ilang araw silang sunod ng sunod. Siguro sinasabi nila, Panginoon, hindi pa patitigilin yan. Kami makapagpahinga naman. Pag sa gabi, ganun din naman. Aandar yung haliging apoy. So, sila naman ay lakad din ng lakad. Maaari sila ay pagod na. Pero hindi na hinto yun. Walang kahint-hint, walang kaklo-klo. Pero bigla na lang yung hihinto. At kapag huminto naman yung misa, pagkatagal-tagal na nakahinto, siguro inip na rin yung mga nando doon. Ang sabi nila, bakit hindi pa tayo naalis? Hindi pa naalis. Alam mo ninyo, may sariling panahon ng Panginoon eh. Huwag niyong ilagay ang Panginoon sa inyong timetable. Huwag niyong isama ang Panginoon sa inyong time frame sapagkat mayroon sariling panahon ang Panginoon at yung panahon ng Panginoon ang pinakamabuti para sa atin. Kaya nga kung titignan natin, pagka-araw sila ang Panginoon ay kasama nila in a form of a cloud, lakad ng lakad. Minsan naman titigil, hindi nila alam kung gaano katagal. Titigil. Pagkatapos bigla na naman silang kukutusan, lalakad na naman yung ulap at sila naman ay susunod. Alam mo ninyo, as Christians, our duty is to follow. As Christians, our duty is to obey. We are not to lead. Sino ang dapat sinusundan natin? Ang Panginoon. Kasi kapag sumusunod tayo sa Panginoon, that is the best for us. Kaya nga waiting reminds us that He is God and we are not. Ang Diyos ay Diyos, tayo po ay hindi. So dapat maging klaro yan sa atin. Dapat maging malinaw yan sa atin. Kaya nga may pinapagawa ang Panginoon sa atin. Alam mo ninyo, the best way to get ready for tomorrow is to do God's will today. May pinapagawa ang Diyos sa iyo ngayon. Gawin mo ng maayos ayon sa kanyang kalooban because that is the best way to get ready for tomorrow. Kaya gusto niyo maging maayos yung tomorrow ninyo? Simple lang ang sagot yan.
Di ba? Do God's will today. Ulitin ko, all is about waiting. All is about waiting. Pag-iintay. Wait on the Lord. Alam mo ninyo, hindi naman talaga madali yung mag-intay, hindi naman enjoyable yung mag-intay. Pero alam mo ninyo ganito, the core of waiting is this, it is about becoming Christ-like and relying on God. Pag marunong ka mag-intay, you are now in the process of becoming Christ-like. At nandoon ho yung ating buong buo na pagtitiwala sa Panginoon. At ito ho ang masasabi ko, during our waiting period, God is doing something. Habang tayo ay nag-iintay, may ginagawa naman ng Diyos para sa ating ikabubuti. Ulitin ko, maaaring hindi natin naiintindihan kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Pero mayroon siyang ginagawa para sa ating ikabubuti. Kaya sa ating lahat, ganito, ulitin ko, life is all about waiting. Life is all about waiting. Lahat tayo nag-iintay, mayroon tayong iniintay. Nag-iintay kayo ng tugon sa inyong panalangin. Nag-iintay kayo para yung inyong mga mahal sa buhay ay makakilala sa Panginoon. Nag-iintay kayo na mayroong mapuntang malaking blessing sa inyo. Nag-iintay kayo ng mapapangasawa. Nag-iintay kayo na magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan. Intayan, intay. Life is what? About waiting. Life is about waiting. Pero ulitin ko po, malinaw, may dahilan ng Diyos. Bakit tayo pinapag-intay? Bakit nga ba tayo pinapag-intay? Number one, waiting rearrange our priorities. Hindi na mahalaga ngayon kung ano yung mapapa sa atin. Ang mahalaga ngayon, yung Diyos na tutugon sa ating dalangin, nasa sa atin. Amen po ba yan? Nababago, nare-rearrange yung ating mga priorities. Number two, not only that it rearranges our life, but also waiting tests our faith. Tinetest nito yung ating pananampalataya. Kaya nga sabi ko nga ako sa inyo, ganito eh. Even if it takes forever, dapat nagtitiwala pa rin tayo sa Panginoon. Even if it takes forever. Yun mo ang tunay na pananampalataya. Pangatlo, what else? Waiting purify our motives. It purify our motives. Hindi tayo nagmamagaling, hindi tayo nagmamalaki, hindi tayo nagiging, yung tinatawag natin doon, yung tinatawag nating self-entitled. Marami kasi naging may ginagawa ko ganito, kaya dapat ganito, dapat ganyan. Wrong. So, merong waiting period, why? To purify our motives. At ganun din, waiting, number 4, increase our gratitude. Waiting, increase our gratitude. Alam mo ninyo, ito lang ang alam ko eh. Kapag ikaw ay lumalakad ayon sa lakad ng Panginoon, andun ang tunay na pagpapala. Ang tunay mong pagpapala ay hindi ho yung naglalayo kayo sa inyo sa Panginoon. Ang tunay pong pagpapala ay yung naglalapit sa inyo ng mas malapit sa Panginoon. Naglalapit ng mas malapit sa Panginoon. Akala ninyo, Tomas, na lumaki na ang sweldo ninyo, naging maayos na, nagkaroon na kayo ng pera, naglayo naman sa inyo sa Diyos, palagay nyo, blessing niyo yan. Hindi niyo yung blessing. Sapagkat ang tunay na blessing sa buhay ay yung Diyos na sa buhay niyo. Kaya kahit marami kayong pera, wala naman kayong Diyos, hindi yung blessing, curse yun. Sumpa yun. Ang sabi dun sa aklat ng Santiago, para lang kayong patabaing baboy. Patatabain kayo ng patatabain. Pagkatapos sa bandang huli, kakatayin din naman pala kayo. Ganun lang yun. So, waiting increase our gratitude. Ibig sabihin nito, pag nag-iintay ka, nandoon nakikita mo talaga yung binigay ng Diyos sa iyo is real blessing. Kasi it comes from the Lord and your gratitude is toward God. Sa ating Panginoon. Last. Waiting what? Reminds us that He is God and we are not. Pinapaalala ng Diyos, kaya tayo nag-iintay. Kasi siya ang Diyos. Tayo hindi.
Alam mo ninyo, dalawang klase lang ang tao sa mundo. Dalawang klase lang ang mananampalataya sa mundo. Number one are those who waits upon the Lord. And number two are those who keep the Lord waiting. Nasaan kayo? Ulitin ko, waiting reminds us that what? God is God. And we are not. Kaya sa atin ho, sa pagbabakasyon natin sa umaga pong ito, ang dalangin ko po, maunawaan natin. Ano man po yung ating pinagdadaanan, ano man po yung ating pong mga pinag-iintay sa ngayon, huwag ho kayong mawala ng pag-asa. Sapagkat ang bawat isang sa Diyos lamang umaasa, hindi ho yan napapahiya. Mayroong pag-iintay sapagkat may ginagawa ang Diyos para sa atin. Kaya sa atin pong lahat, magandang umaga po at sa inyong pag-iintay, ulitin ko, may magandang ginagawa ang Diyos sa inyong mga buhay. Maraming salamat po at pagpalain kayong lahat. So dumako po tayo sa ating mga announcements. Ayan. So birthday, ang dami nating birthday. Happy birthday advance. Advance, happy belated. So advance happy birthday kay nanay. Yan, andito si nanay. O, nay, baka gusto mo makita sa studio. Oh, happy birthday nanay. Birthday ni nanay bukas. Nay, punta ka rito. Baka gusto mo makita sa studio. Oh, ayan. Birthday ng nanay ko. So, birthday ng nanay ko bukas. So, ayan, ay, oh. Ayan. Senior na senior siya. Hello po. Ayan, ayan. Ayan, hello daw kayo. Hello. Ayan. Ayan. Birthday ng nanay ko bukas. So, birthday. So, happy birthday. Oh, nga, hello po. Matedeped na naman tayo niyan. So, yan po. Si Honey rin. Honey, happy birthday. Oh, Honey. Ito pang Honey. Si Honey Sayo. Gusto kayo ka. So, yan. Honey, happy birthday. Happy birthday din ho ni Honey bukas. So, bukas, Honey, nandito lang kami. Nasa church pala kami bukas. Nasa school bukas. Hindi ko kasi makita kung nanonood ka kasi nakalagay dito sa aking monitor. Try again. So, Honey, happy birthday sa'yo. At kay nanay. So, belated happy birthday din kay... Oh, babasa ka. Kaya ako monitor. Sylvia, teacher pala yun. O, Teacher Sylvia, happy birthday noong June 19. Belated happy birthday, Teacher Sylvia. At ganoon din kay Jenny at saka kay Samson ay belated wedding anniversary sa inyong dalawa. So, pagpalain kayong lahat ho ng Panginoon at ganoon din pala kay Jason at saka kay Arlene Cortaz. So, happy wedding anniversary, belated wedding anniversary din sa inyong dalawa. So, dalangin ko ang pagpapala ng Panginoon ay sumanyong lahat. At inihiling ko rin po na patuloy po ninyong isama sa panalangin yung pong ating mga gawain. At dalangin ko rin po na God willing, by July, ay magkakasama-sama na po tayo. God willing, by July, tayo po ay makakapag church na uli dun sa ating bahay, sambahan. So, patuloy din po nating ipanalangin yung pong kapatid nila, Teacher Marlene at saka ni Maribel, si Jifet at saka si Gilbert. Saka po si Gilbert. So, yung complete healing po ng Panginoon sa kanila ang ipagkaloob ng Lord sa kanila. At doon po sa lahat ng mga kapatiran po natin na mayroon po mga gustong ipanalangin. Doon po sa lahat ng mga kapatiran po natin na mayroon pong mga prayer request. Ay mangyari lamang po na na inyo pong i-message lang po kami, mag-comment lang po kayo, sabihin lang po ninyo kung ano po yung nais po ninyong ipanalangin at yun po ay ating dudulog sa Panginoon sa atin pong pananalangin.
So kaya sa inyong lahat ho, magandang araw at ulitin ko po sa lahat ng mga ama at magigiting na ama ng tahanan po at sa lahat ng great men of God, sa inyo pong lahat, Happy Father's Day po sa inyong lahat. At ganoon din po, dalangin ko yung pagpapala po ng Panginoon at ang katalino at kalakasan ng Panginoon ang ipagkaloob niya sa inyong lahat. So kaya maraming salamat po muli at tayo po muna ay dumulog sa Panginoon sa atin pong pananalangin. Sama po natin sa panalangin si Gilbert at saka si Ajipet sa pagkakataong ito. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyo. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa pagkatalam namin na Diyos kang may ginagawa sa aming mga buhay. At salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin na sa araw na ito, alam namin, Panginoon, na ikaw ang kumilos at gumawa para sa ikabubuti, yung pinakamabuti para sa bawat isa na sa iyo lamang po umaasa at naghihintay. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng kapatiran ng CCFI. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng gawain nito. Pagpalain mo ang CCFI Christian Academy. Pagpalain mo ang lahat ng mga teachers, Panginoon, ng CCFI Christian Academy, ang lahat ng mga magulang, ang lahat ng mga bata. Lord, we pray, Panginoon, sa iyong blessing po sa kanilang mga buhay at pag-iingat at proteksyon. At yun din, Panginoon, sa bawat kapatiran, Lord, we pray, O God, for an abundance, O God. Lord, I pray, O God, na ikaw ang magbubuhos ng iyong pagpapalang material, Panginoon, sa kanilang mga buhay at pupuspusin mo po at pupunuin mo po sila ng siksik, liglig at umaapaw at higit pa sa kanilang pangangailangan. And I do pray even, Panginoon, sa may karamdaman, ikaw, Panginoon, ang magpagaling sa kanila, Panginoon. I pray, Panginoon, na hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, tungo sa kanilang kagalingan. Alaala po namin sa inyo si Gilbert, ganoon din, Panginoon, si Jifet, Panginoon, Hiron, dalangin namin na kagalingan ay sumakanila sa oras na ito, sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Yan din, Panginoon, tinataas namin sa lahat ng iglesia, nagtataas sa iyong pangalan, lahat ng iyong mga anak, lahat ng iyong mga manggagawa, hinihiling namin, Panginoon, ang dakilang proteksyon at pagpapala po sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang kabuuan ng araw na ito. At yan din, Panginoon, mapagpala ka po namin ng aming mga buhay. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, ang lahat ng aming pagpupuri, sa iyo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At pagkatapos ninyo magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Kasama ni Kristo sa kanya ang kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang pagpapala po niya ay bumuhos sa inyong mga buhay.
Day, Papa. We love you. Ingatan niyo po palagi ang sarili niyo. Mwah. Happy Father's Day, my strong man. May God bless you. I love you. Hi, Mwah. Hi, Papa. Happy Father's Day po. Love you po. Ingat po kayo lagi. Again, Happy Father's Day! Father's Day, Daddy. Mahal na mahal ka namin ng mami. Salamat, salamat. Happy Father's Day, Papa. Father's Day kay Papa. Happy Father's Day, Daddy. Love you. Happy Father's Day, Daddy. Love you. Happy Father's Day, Pa. Love you. Bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace, and give you peace. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you, and be gracious. The Lord be gracious, gracious unto you. Amen.